Sa video na ito ay isasalaysay ko sa inyo ang kwento ng Bahubali, The Conclusion Part 2. Ito ay ang karugtong ng Bahubali, The Beginning Part 1. Ang kwento ay nagpapatuloy mula sa kung saan ang Bahubali The Beginning ay nagtapos ay dito rin ang simula ng Bahubali The Conclusion. Ipinagpatuloy ni Kat Tapa ang pagsasalaysay at ang pelikula ay nagsimula sa flashback mismo. Pagkatapos tinalo ang Kilakayas, si Amarandra Bahubali ay idineklara bilang hari sa hinaharap ng Mahishmati at si Baliladeva naman ay sa Commander-in-Chief, na ikinagalit ni Baliladeva at ng kanyang ama na si Bijhaladeva, habang ang kaharian ay naghihintay sa koronasyon ni Bahubali sa pagiging hari. Ang Mahishmati Royals ay nagsasagawa ng isang ritual upang matiyak ang isang mabuting kalooban at magandang kinabukasan para sa kaharian, na kinasasangkutan ng isang babae ng maharlikang pamilya na may dalang palayok na may apoy at mga tauhan sa paligid ng templo complex habang umiikot dito ng 3 beses. Ang Shivagami ay ang kwalipikado para dito at siya ang tanging nagsasagawa nito. At ang ritual ay dapat gawin ng walang tigil sa sandaling nagsimula na ito para sa pagiging perpekto nito. Sa panahon ng proseso, ang isang galit na elepante ay nagsimulang manggulo at nagdudulot ng pinsala sa sibilyan. Mabilis na pinaalis ni Kat Tapa ang mga sibilyan, at dumating naman si Amarandra Bahubali at pinatahimik niya ang elepante gamit ang isang Jagannath chariot. Matagumpay nilang nagawa ang ritual at si Bahubali ay ipinagdiriwang ng mga tao bilang siya ay magiging hari. Isang hindi nasisiyahang Bijhaladeva ang nanonood mula sa balkonahe sa itaas at nagmungkahi sa kanyang anak na isaalang-alang nilang patayin si Shivagami. Sa dahilan na hindi ginawang hari si Baliladeva, ang mga ministro ay natakot sa kanyang mga salita at si Kat Tapa ay nag-ambala sa pagdinig. Sinabi niya kay Bijhaladeva ang tungkol sa paparating na koronasyon at binalaan ang kanyang sariling amo na malaman ang kanyang lugar bago umalis. Bago ang koronasyon, inutusan ni Shivagami si Bahubali at Kat Tapa na nagalugarin ang mga hangganan at rehiyon sa paligid ng kaharian upang maunawaan ang mga kultura ng mga tao at kung paano sila pamunuan. Kasabay nito, nagsimula siyang maghanap ng angkop na nobya para sa kanya. Nangako siyang makakahanap ng magandang babae para sa kanya sa lalong madaling panahon. Kaya, nagpapatuloy si Bahubali sa paglalakbay na ito kasama si Kat Tapa. Si Shivagami naman ay nag-aalok ng mga regalo at token tulad ng bagong palasyo, armas, kabayo kay Bilal, subalit tinanggihan ni Bilal ang lahat ng kasabihang ito na hindi niya kailangang makonsensya sa paggawa ng kanyang nakababatang kapatid na hari at hindi sa kanyang sariling anak. Kaya, lumilikha ito ng isang pakiramdam ng pakikiramay sa puso ng kanyang ina. Samantala, sila Bahubali naman ay nakarating sa isang nayon na malapit sa Kuntala. At habang minamasdan nila ang sitwasyon, nakita niya ang isang prinsesa na nakikipag-away sa mga bandido, at nasulyapan ang kanyang mapupulang labi, ang kanyang mapupungay na mata, ang kanyang kagandahan at ang kanyang husay sa paggamit ng espada ay lubos na nakakahumaling sa paningin ni Bahubali. At habang nakikipaglaban si Bahubali at Kat Tapa sa mga bandido sa kagubatan, dito na talaga lubusang tinamaan ang puso't isipan ni Bahubali, at tuluyan na ngang na-in-love si Bahubali. Nagpasya si Bahubali na makuha ang kanyang puso at humingi ng tulong kay Kat Tapa na makilala siya. Nalaman nila na siya ang prinsesa ng kaharian ng Kuntala at ang pangalan niya ay Devasena. Si Bahubali ay nagpanggap bilang isang simpleng tao at humingi sila ng tulong ni Devasena para sa kanlungan at edukasyon sa pagiging isang mandirigma. Pumayag naman si Devasena na panatilihin sila. Naglakbay sila pabalik sa Kuntala at nakarating silang lahat na ligtas. Isang magandang kaharian, kung saan sinubukan ni Kumara na turuan si Bahubali kung paano gamitin ang mga armas, at nagulat siya nang gamitin ni Bahubali ang kanyang lakas nang hindi ito ipinapakita. Ipinagmamalaki ni Kumara ang pagiging isang makapangyarihang mandirigma na kung tutuusin siya ay talagang kinakabahan na duwag. Pangsamantala, dahil sa nagtataka si Devasena sa ginawa ni Kumara. Sapagkat alam niyang mahina ito at walang alam sa pagdating sa sandata.
Kaya kinagabihan niyaya niya si Kumara na hulihin ang mga baboy ramo sa kanilang sakahan. Sa dahilan na masyado na itong nakakaperwisyo sa mga pananim na nagiging malaking problema ng kanilang mga magsasaka. At kinaumagahan, sinubukan ni Devasena ang husay ni Kumara sa paggamit ng sandata. Subalit sa tulong ni Bahubali kay Kumara nang hindi nalalaman, nahuli niya ang lahat ng baboy ramo. Si Devasena naman ay hindi makapaniwala sa nakitang ito, kaya tinanong niya ang pangalan ni Bahubali at sinagot naman siya na ang pangalan niya ay Shivo. At tiningnan niya ang kamay ni Bahubali at nakita niya ang mga sugat na mula sa digmaan. Subalit sinabi ni Kattapa na isa lamang siyang moron boy. Samantala, sa Mahishmati, ay nalaman ni Bilal ang tungkol sa damdamin ni Bahubali kay Devasena at pagkatapos makita ang larawan ni Devasena, nagpa siya na gamitin ang impormasyong ito laban kay Bahubali at Shiv Agami. Ipinahayag niya kay Shiv Agami ang kanyang pagnanais na mag-propose ng kasal kay Devasena, nang hindi alam ang pagmamahal ni Bahubali kay Devasena. Ipinangako naman sa kanya ni Shiv Agami ang kanyang kasal kay Devasena. Ipinadala ni Shiv Agami ang kanyang mga tropa sa Kuntala para sa proposal ng kasal. Iniharap ng kanyang mga courtmen ang proposal sa kapatid ni Devasena at kay Devasena sa napakabastos na paraan. Ipinagyayabang nila ang yaman ng kanilang kaharian at iniinsulto rin nila si Kuntala. Ang pagiging makasarili ni Devasena ay tinanggihan ang kanilang panukala at ibinalik sa kanila ang isang mapagmataas na mensahe na nakakainsulto kay Shiv Agami at sa kanyang anak. Iniisip ni Kattapa na ang anak na iyon ay si Bahubali. Sa pagtanggap ni Shivagami ng mensahe ay nagpasya siya na makuha si Devasena. Bilang isang pinag-isipang plano, hiniling ni Bijhaladeva sa kanya na utusan si Bahubali na hulihin si Devasena dahil siya ay nasa paligid ng lugar na iyon. Si Shiv Agami na lingid sa kaalaman ng planong ito, ay nagpadala ng order sa Bahubali sa pamamagitan ng isang agila. Noong gabing iyon, sinalakay ang Kuntala ng tribong Pandari, isang grupo ng mga bandido na nanloob sa mga kaharian bago pinatay ang kanilang mga residente. Si Bahubali na isang bihasang mandirigma ay ginamit ang kanyang mga kaalaman at lakas sa pakikipaglaban upang iligtas ang Kuntala, at hinikayat si Kumara na meningan. Si Devasena naman ay natulala at na-in-love nang makita niya ang mga pambihirang galawan ni Bahubali sa pakikipaglaban. At si Bahubali naman ay pumasiklab kay Devasena kaya ang kanyang tunay na pagkatao ay nasa harap ng lahat at madiskarte niyang pinalayas ang mga Pandari. Ginamit nila ang mga baka at pinakawalan ang dam ng Kuntala upang lipulin ang hukbong Pandiri. Pagkatapos ng labanan, nakatanggap siya ng pasasalamat mula kay Devasena sa kanyang kapatid, ang haring si Jayavarma. Ngunit nakatanggap si Bahubali ng mensaheng dala ng ibon na nagpadala si Shivagami ng utos ng pagdukot para kay Devasena bilang tugon sa tinanggihang proposal ng kasal. Siya ay malupit na tumalikod kay Devasena subalit nang malaman ni Devasena na siya ay si Bahubali na Prince Peng iginagalang sa Mahishmati, sila ay nagkasundo at hiniling niya kay Devasena na sumama sa kanya upang ayusin ang sitwasyon sa Mahishmati, at ipinangako sa kanya ni Bahubali na poprotektahan at babantayan niya ang kanyang karangalan sa anumang paraan. Naganhawahan at nagpasya si Devasena na sumama sa kanya sa Mahishmati, naglayag sila pabalik ng Mahishmati, at dito na siya nakabuelo sa pagdiskarte kay Devasena at dito na lubusang nagkaisa ang kani-kanilang mga puso't isipan. Nang makarating sila sa korte ng Mahishmati, humingi si Devasena ng tawad kay Shivagami at agad naman na pinatawad siya at hiniling sa kanya na tumayo kasama ang kanyang magiging asawa. Lumitaw ang pagkalito nang magsimulang maglakad si Devasena patungo kay Bahubali, kaya nagalit si Shivagami. Ipinaalam ni Shivagami kay Bahubali ang tungkol sa kanyang pangako kay Bilal ngunit nag-ambala siya ni Devasena na nagpaalala kay Shivagami na bilang isang kshatriya, siya ay may karapatang pumili ng kanyang asawa. Si Shivagami ay binigyan ng dalawang pagpipilian si Bahubali, ang trono ng Mahishmati o si Devasena. Upang tuparin ni Bahubali ang kanyang pangako kay Devasena, ang pinili niya ay si Devasena. Si Shivagami ay walang pagdadalawang isip na nagpahayag na si Bilal ang hari at si Bahubali naman ay ang general. Sa araw ng seremonya ng koronasyon,
Ang karamihan ay nagpapakita ng kanilang suporta kay Bahubali na si Bahubali ang kanilang nararapat na hari. Nang makita ito ni Shiv Agami, labis siya na nag-aalala. Si Bahubali at Devasena ay ikinasal at ang kwento ay lumipat sa ilang buwan pagkaraan ng si Devasena ay 7 hanggang 8 na buwang buntis. Sa araw ng kanyang baby shower, inalis ni Bilal ang posisyon ni Bahubali bilang general at ibinigay ito kay Setupati, na ikinagalit ni Devasena. Inakusahan niya si Shiv Agami na tahimik na nakikinig sa lahat ng ito at ipinahayag ang kanyang nais na gawing hari ng Mahishmati si Bahubali. Isang araw, pumunta si Devasena sa templo ni Shiva kung saan binibastos ni Setupati ang lahat ng mga babae sa pasukan. Bilang depensa sa kanyang sarili, pinutol ni Devasena ang mga daliri ni Setupati gamit ang sariling punyal. Bilang isang bihag, dinala siya sa harap ng hari at kay Shiv Agami para sa paglilitis. Pumasok si Bahubali at nang marinig ang lahat mula kay Devasena ay agad na pinutol niya ang ulo ni Setupati. Lumalabag sa mga karaniwang tuntunin tungkol sa paggamit ng mga armas sa gitna ng mga komperensya. Sa panahon ng paglilitis, ininsulto ni Devasena ang mga tradisyon ng Mahishmati dahil sa galit sa pag-aresto sa isang buntis. Inakusahan ni Shiv Agami sina Devasena at Bahubali ng pagtataksil at ipinatapon sila mula sa kaharian. Sina Bahubali, Devasena, at Kumara Varma ay naninirahan sa isang malayong nayon at nagtutulungan sila sa kanilang trabaho at pamumuhay, na nagiging mas popular. Isang araw, bumalik si Kumara sa Mahishmati at narinig niya si Bala na nagbabalak na patayin si Bahubali upang kunin ang kanyang kapangyarihan sa mga tao. Maliwanag na tutol dito si Bijhaladeva kaya tinulungan niya si Kumara na pumasok sa mga silid upang patayin si Bala bago siya gumawa ng anuman. Ngunit ipinahayag na ito ay isang bitag na itinakda ni Bijhaladeva upang paghinalaan si Bahubali sa pagtangkang pagpatay. Si Shiv Agami ay nalilito sa eksena sa mga silid at naniniwala na si Bahubali ay dapat tingnan bilang isang banta sa Mahishmati. Siya at si Bala ay nag-utos kay Kattapa na patayin si Bahubali. Tutol dito si Kattapa ngunit napipilitan siya ng magbanta si Shiv Agami na gawin ito sa kanyang sarili. Nang gabing iyon si Kattapa ay ginapos at sinusunog sa isang istaka ng mga sundalong Mahishmati, at isang matalinong Bahubali ang dumating at iniligtas si Kattapa, subalit sila ay ginambala ng muling pinagsama-samang tribo ng Kalakeya, na pinamumunuan ng kapatid ni Enkoshi. Kahit sugatan at nahihirapan si Bahubali, pinilit pa rin niya na labanan ang mga Kalakeya, at nang nakawala na si Kattapa sa pagkagapos, tinulungan niya si Bahubali sa pakikipaglaban, at nang napatay na ni Bahubali ang pinunong Kalakeya, binigyan siya ni Bahubali ng espada, at sinaksak ni Kattapa si Bahubali nang nakatalikod ito. Ipinaliwanag ni Kattapa na ito ay isang royal order at naiintindihan ni Bahubali, na hinihiling sa kanya na bantayan si Shiv Agami. Pinahiram siya ni Kattapa ng espada at namatay si Bahubali na sinisigaw ang pangalan ng Mahishmati. Dumating si Bilal at galit na hinampas ng ilang beses ang bangkay ni Bahubali, na inihayag ang kanyang tunay na intensyon sa proseso. Kaagad na bumalik si Kattapa sa Mahishmati at ipinakita kay Shiv Agami ang dugo ni Bahubali at ipinaalam ang tunay na intensyon ni Bilal, at kasabay nito dumating si Devasena sa kaharian kasama ang kanyang bagong silang na anak na lalaki. Iniharap ni Shiv Agami ang sanggol sa mga nasasakupan at idineklara siyang bagong hari, pinangalanan siyang Mahendra Bahubali, inutusan ni Bala at Bijhaladeva ang mga gwardya na bumaling laban kay Shiv Agami at patayin siya, tinulungan siya ni Kattapa na makatakas subalit nahuli sila ni Devasena. Si Shiv Agami ay pumunta sa isang bangka sa kanal subalit napana siya ni Bala at malamang na namatay kasama si Mahendra. Sa kasalukuyang araw makalipas ang 25 taon, ipinaliwanag ni Kattapa kay Mahendra na si Shiv Agami sa paanuman ay nabuhay ito at namatay sa pagliligtas sa kanya. Pagkatapos nito, pinamunuan ni Bala ang kaharian, inalipin ang mga nasasakupan,
at winasak ang maraming iba pang mga lupain kabilang ang pagsira sa Kuntala at pagpapahirap kay Devasena araw-araw bilang pagpapakita ng lakas at pagsinta. Agad na nagalit si Mahindra at nagrally sa trebong rebelde at mga tao sa mga nayon upang manindigan kay Bilal. Siya at ang mga rebelde ay nagmarcha sa Mahishmati subalit sinalubong sila ni Bilal na may kasamang maraming sundalo, at nakuhang muli si Devasena. Agad naman na hinabol ni Mahendra si Bilal upang bawiin si Devasena subalit tinamaan siya ng pana ni Bilal, at kasunod nito pinaulanan siya ng mga pana ni Bijhaladeva. Subalit tinakpan siya ni Kattapa ng kalasag. Upang pasukin ang kaharian, nag-isip sila ng malupit na diskarte, ginamit nila ang mga palm tree at nalampasan ang mga pader ng kaharian. Matindi at kasabik-sabik na pakikipaglaban ang ipinakita ni Mahindra at ng kanyang kasamahan sa loob ng kaharian ng Mahishmati, ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, mapagtagumpayan lamang na mabawi ang kaharian kay Baliladeva. Nilabanan ni Mahindra ang kanyang tiyuhin na si Baliladeva ng buong lakas at buong galing habang ginagawa ni Devasena ang ritual sa complex ng templo. Si Mahendra ay labis na kinabahan subalit ginamit niya ang mga kadina sa hawla ni Devasena upang gamiting sandata panglaban kay Bilal, at ang kanyang huling pakikipaglaban kay Bilal ay naganap at inipit niya sa patong gamit ang espada ni Kattapa at sinunog niya si Bilal sa pyrebed na nilikha ni Devasena sa Bahubali 1 kaya natupad ang hiling at paghihiganti ng kanyang ina. Kinabukasan, si Mahendra ay kinoronahang hari ng Mahishmati at ipinahayag na ang kaharian ay magiging patas at isa lamang sa mga mahabaging tao na namumuhay sa kaligayahan. Si Avantika ay naging reyna at si Devasena bilang bagong Rajmatha, at ang kanyang mga kahaliling magulang bilang kanyang mga tagapayo. Okay po mga idol, dito na nagtatapos ang kwento ng Bahubali The Conclusion Part 2. Salamat po sa panunood at salamat sa patuloy na pagsuporta, ingat po kayo palagi, hanggang sa muli.